Celtics nakaiwas sa second apron kay Porzingis at Holiday. At Warriors naging agresibo na sa market, mga available na mga sentro pinangalanan. Para sa Hawks, ang trade kay Kristaps Porzingis ang kauna-unahang malaking hakbang sa ilalim ng bagong general manager na si Onsi Saleh. Sa kanyang introductory press conference noong Martes, sinabi ni Saleh na binigyan siya ng go signal upang pumasok sa luxury tax. Sa ngayon, nasa ilalim pa rin sila ng tax line, taglay pa rin ang kanilang mga trade exception at may draft pick din silang hawak para bukas. Nananatiling bukas din ang mid-level exception ng Atlanta upang makakuha ng shooter para sa second unit o maaari nilang gamitin ang kanilang bird rights upang muling pirmahan sina Caris LeVert at Larry Nance Jr. Ang pagdating ni Porzingis ay maaaring magtapos sa pananatili ni Clint Capela sa Atlanta lalo't papasok na siya sa free agency. Sa ngayon, inaasahang magsisimula para sa Hawks sina Trae Young, Dyson Daniels, Zachary Risacher at Jalen Johnson, ngunit hindi pa tiyak kung sino ang magiging starting center. Si Onyeka Okongwu ay na-promote bilang starter sa ikalawang kalahati ng nakaraang season at nagtala ng average na 15 puntos at 10 rebounds sa loob ng 40 laro bilang panimula. Ang pagsikat ni Okongwu ay naganap matapos ma-injure si Johnson sa balikat at matapos ang kanyang season. Ang kakayahan ng forward sa depensa ay magandang ipares sa kakayahan ni Okongwu na dumepensa sa pick and roll. Sa kabila ng ipinakitang potensyal ni Okongwu, ibabalik ba siya ng Hawks sa bench para kay Porzingis? Madalas na nagpapahinga si Kristaps sa mga back-to-back games at may kasaysayan ng mga injury, kaya malamang ay magsisimula pa rin si Okongwu sa maraming laro, anuman ang maging desisyon ng Atlanta. Ngunit ipinakita na niya ang kanyang husay nang siya ay mabigyan ng pagkakataon at maaaring ayaw ng Hawks na pigilan ang kanyang pag-unlad o mawalan siya ng gana. Samantala, kwalipikado na si Young para sa isang 4-year max extension na maaaring umabot sa $228.6 million this off-season at may player option siya para sa mga susunod na season. Kaya posibleng kailangang magdesisyon ng Hawks kung itatago pa nila ang all-star point guard. Si Young, nagkausap kami kamakailan at nakatutok siya sa darating na season, sabi ni Saleh sa mga reporter nung Martes. Pareho kaming nakafocus at marami kaming option ngayong summer. Kung mananatili siya gaya ng binanggit ni Saleh, magiging magandang tandem sila ni Porzingis. Maaaring gusto ng Hawks na pag-aralan kung paano makakatulong si Porzingis sa pagpapalakas sa pick and roll skills ni Young at pagtakip sa kanyang kahinaan sa depensa. Mayroon silang hanggang sa katapusan ng susunod na season upang magkasundo sa isang extension para kay Young. Sa kombinasyon ng mga matitipid mula sa Kristaps at Jrue Holiday trades, ang Boston Celtics ay nasa humigit kumulang $4.5 million sa ilalim ng ikalawang apron. Maaari pa rin nilang hangaring tuluyang makaiwas sa luxury tax mamaya sa off-season, ngunit nailagay na nila ang kanilang sarili sa mas magandang posisyon bago ang first round ng draft. Bagaman kinailangan ng Celtics na i-trade ang dalawang starters upang maibsan ang kanilang salary cap issues, nagawa ni Team President Brad Stevens na ayusin ito nang hindi isinasama sina Jaylen Brown o Derek White. Naalis din ng Boston ang malaking halaga ng sweldo nang hindi nagbibigay ng anumang draft picks. Isa pang panalo para kay Stevens ay ang pagkuha ng mga expiring contracts ni na Georges Niang mula Atlanta at Anfernee Simons mula Portland, habang naalis naman ang natitirang 3 taon at $104.4 million contract ni Holiday mula sa payroll ng Celtics. Makakatipid ang Boston ng higit $200 milyong sa luxury tax payments mula sa dalawang hakbang na ito. Hindi pa rin tapos si Stevens sa pag-aayos ng kanyang roster. Bagamat kakakuha pa lang nila kay Simons, maaaring i-trade pa rin siya upang tuluyang bawasan ang salary. Maaari silang makaiwas sa repeater tax kung makakababa sila sa luxury tax threshold para sa susunod na season at mananatili roon sa mga susunod na taon. Dahil nagre-rehab si Jason Tatum mula sa torn Achilles tendon, maaaring ito na ang pagkakataon upang mag-adjust pa sila pababa sa sweldo para sa mas malawak na flexibility sa hinaharap. Sa ngayon, binago na ni Stevens nang malaki ang financial situation ng kanyang team ngayong linggo. Ipinagpalit man niya sina Holiday at Porzingis, maaari itong magbunga ng maganda sa hinaharap. Sa kabilang balita, ngayong summer na maraming naniniwala na may plano sina Warriors GM Mike Dunleavy at ang kanyang mga kasamahan sa front office na gumawa ng hakbang na magdadagdag ng intriga sa training camp. Tingnan natin ang kasaysayan. Pinalitan ni Dunleavy si Jordan Poole para kay Chris Paul at halos ipinalit naman si Klay Thompson kay Buddy Hield. Ang paglabag ni Dunleavy sa kanyang nakagawiang estilo sa trade deadline ngayong taon sa pamamagitan ng malaking hakbang na nakuha si Jimmy Butler ay lalong nagtataas ng inaasahan ngayong summer.
Maraming direksyong pwede naming tahakin, sabi ni Dan Levy noong Martes. Mayroon kaming ilang free agents na prioridad. Kailangan naming asikasuhin yan. Pero maaaring humantong yan sa trades at iba pang bagay. Marami ring naniniwala na maglalakas loob si Dan Levy ngayong off-season. Bihira man ang malalaking pangalan, ang pagkakaroon ng matitikas na big men ay mahalaga na ngayon para makasabay sa pinakamalalakas sa Western Conference. Bukod pa rito, may free agent market din na ayon kay Dan Levy ang pinakamalamang na paraan upang makakuha ng veteranong pwedeng agad isabak, bagay na swak sa kanilang core na sina Stephen Curry, Draymond Green at Butler. Huwag ding kalimutan, may 4 na first round picks ang Warriors na pwede nilang i-trade sa susunod na taon. Narito ang 6 na manlalaro, 3 veteranong maaaring available at 2 prospects sa draft na posibleng isaalang-alang ng Golden State. Si Clint Capela ay bahagyang nabawasan na ang talon, ngunit nananatili siyang epektibo sa alley-oops at isa sa pinakamahusay sa rebounding. Bagamat mahalaga si Kevon Looney sa Warriors, mas atletiko si Capela. Inaasahan na mas mababa na ang susunod niyang kontrata at tanong man ngayon kung gaano kalaking bawas sa sweldo ang kaya niyang tanggapin. Brook Lopez, isa siyang dominante sa paint sa depensa at isang elite stretch 5 sa opensa. Dahil sa injury ni Damian Lillard, posibleng magsagawa ng pagbabago sa roster ang Bucks. Mas matanda si Lopez kina Butler at Green, ngunit bahagyang mas bata kay Curry, kaya't may dahilan para maging maingat. Kumita siya ng $25 milyong noong nakaraang season, ngunit ang tanong ay kung handa ba siyang tumanggap ng malaking bawas sa sweldo upang tapusin ang kanyang career sa sariling estado. Ben Simmons, maaaring siya na ang pinakamasamang finisher sa rim sa buong liga, grabe talaga. Pero pakinggan mo muna, may natitira pa ring athleticism at isa pa rin siyang matibay at versatile na defender. Pumasok siya sa NBA 9 na taon na ang nakalipas bilang point guard ng Sixers, pero ngayon ay halos naging center na at nagtapos ng season bilang backup ni Ivica Zubac sa Clippers. Kung naghahanap siya ng redemption season, maaaring siya ay isang magandang value pick. Available din ang quality size sa bawat draft, lalo na sa second round, kung saan hawak ng Warriors ang ika-41 pick. Isaalang-alang ang mga big man na na-draft sa ikalawang round at nagtagumpay. Nikola Jokic, Ivica Zubac, Isaiah Hartenstein, Nick Claxton at Daniel Gafford. Yannick Conan Niederhauser, isang 2-year starter, una sa Northern Illinois at pagkatapos ay sa Penn State. Ang Swiss native na ito ay halos 7 feet ang taas at kilala sa kanyang athleticism. Nanguna siya sa Big Ten sa block sa 2 magkasunod na taon. Siya ay 22 taon at patuloy pa ang pag-develop, pero maaaring makakuha ng minuto bilang isang high-energy rim runner at rim protector. Amari Williams, isang 3 taong starter, una sa Drexel at pagkatapos ay lumipat sa Kentucky. Hindi man siya kilala sa shooting, may ambag siya sa opensa at depensa. Mahusay siyang atleta at may likas na basketball IQ na pinahahalagahan ng Warriors. Sa edad na 23 taon, hindi siya inaasahang maging all-star, pero sapat ang kanyang mga katangian upang magkaroon ng matatag na NBA career.